Hello guys. So dito mag-adjust pa tayo ng handbrake ng ng Toyota Hiace. So ito pala guys, hindi ko natapos yung pag-video sa kasi naubusan ako ng storage sa phone ko, hindi ko natapos. So dito yung niya, yung mga video ng gulong. May isang pa ito guys, special ginamit natin. Napakaganda ng ito. Nagamit ko guys, snapon ko yan ng ipa-frames. So ayun, gamit tayo ng deep socket ng 17 para sa tornilyo. Lagyan natin sa ilalim sasakyan yung tinanggal natin na gulong kasi natin ginamit yung madaan pa guys, yung chief mechanic sa shop niya. Assistant tayo guys, assistant tayo yung inutusan niya kung mga job order. So ayan, parang may stack up pa yung dyan guys, yung drum kinalawang na. Yan, shake it so ayan, tanggal na din dyan. Nahirapan pa si boy. So ayun, tanggal na yung drum. So chinik natin dito yung brake shoe niya. Pag check ko naman okay pa yung yung kapal, yung brake shoe niya. So hindi natin pinalitan yung guys, sa pag ko pala to, adjust ko kasi hindi na kumakapit masyado yung handbrake yung van na to. Natanggal na yung kabila, so dito na naman tayo sa kaliwa, left side ng so ayun, papakita ko dyan yung guys, special socket para sa gulong Toyota Hiace guys. Ginamit natin yan, anti-kiff na pantanggal ng bolt. So ayan guys, sa video pala na to hindi ito tapos guys, naputol ito sa bandang nag-adjust na ako kasi naubusan tayo ng storage. Sa mga susunod na video na lang, marami pa tayong i-feature sa pagiging disclaimer pa guys. Hindi pa ako talaga yung mga ko na marami alam sa sasakyan kasi hindi po talaga tayo ko yung previous na trabaho natin sa barko po pala tayo, pero lumipat tayo sa nag-land base sa pala ako ngayon guys, sa Europe. So ito yung trabaho ko, assistant ng mechanic. May maliit na shop yung may-ari, tapos nag-apply ako, so ayun, natanggap tayo. Pag-isipan natin lumipat ng trabaho galing Seabase, ayun, yung land base na tayo. So yung ganitong mga uri ng trabaho,
may idea tayo konti kasi engineering makinis na din tayo sa ano, makinis na tayo sa barko, so may coverage pa rin, may idea pa rin tayo so makinis sa ano, balang araw sana matuto. So yun guys, dito na side pwede din walang problema sa barko. So yun, maglilinis tayo sa time na to. Ispihan natin yung ano, yung ang tawag nito, yung area ng mga brake niya. Grabe ang kabukal kasi sangkod po dito na ano, na brake shoe. Pagkatapos yun, nisprehan natin yung brake cleaner. So ganyan yun guys, yung trabaho sa barko halos kasing kariyo lang din ito. Mas sa tingin ko hands-on pa nga yung pagiging mechanic guys kaysa sa pag ano sa barko, kasi hindi man sa pag ano sa experience ko na to, mas nasisiyahan ako kasi hands-on talaga. Gusto kong araw-araw bakbakan pero nakakapuyat din minsan, pero yung sa sahod na side naman ganun din lang naman kasi hindi naman ako official sa barko din, so pareha lang sa halos pareha lang sa sahod ko ngayon sa barko ako. So pagkatapos yun guys, nililiha ko yung brake shoe para gagaspang din siya kasi pati din kabilaan din yung isa din, dalawang brake shoe yun, tapos yung sa brake cam din na surface iliha din natin yun para mag-kapit talaga siya, i-slide talaga kasi yan naman yung purpose talaga niya. So yan, pagkatapos yan niliha ko din yung brake drum at pagkatapos nan nag-adjust na ako doon sa adjuster. Gamit lang tayo ng isang dalawang driver, isa pang sikot kunti doon sa no, yung parang may lock siya dyan, yung pagsikot para maikot mo kung saan mo gustong direksyon yung adjuster ano niya, yung screw. Gusto mo mag-expand o gusto mo mag-retract yung direksyon niya. So ayan, silip-silip. Tinignan ko dito yung ano, tinignan ko yung adjuster kung okay pa, wala bang tagas yung ano, yung hydraulic cylinder, yung nag-i-expand guys para mag-expand din yung brake shoe, tumutulak sa brake shoe para tumapit sa brake drum. So ayan, sa time na to in-adjust pala natin yung ano, yung in-adjust na natin yung adjuster. Gamit lang tayo ng dalawang flat screw. So yun guys, sa pagbalik pala ng ano na yan, nahihirapan ako magbalik kasi nasobrahan ko ng adjust yung ano, adjuster. So nakikita pa sa video guys na improvise lang yung stand na ano, pero matibay ito guys. Matibal na klase ng bakal ko yan, yung improvise na stand na ginagamit namin for more safety po. Natutunan ko rin to sa chief mechanic ko na ilagay yung ano, gulong pagkatapos mo magtanggal, kung tatanggalin nyo ito, ilagay mo sa ilalim ng sasakyan para for more safety. Kung bumigay man yung ano, magsasalo ang gulong. So ayan guys,
Tigas, hindi may pasok yung ano. So putol pala tong ano na to guys, video nito. So supportahan nyo pala ako guys sa mga future ko pa na content at video. Kasi nagsisimula ko lang tayo para inspirasyon din tayo mag-upload at mag-share ng ating karanasan as bagong mechanic. So thank you. God